Lesson 4. Nature and Background of Games. Target games ay mga laro na ang tanging taya ang maaari mong itag sa magitan ng pagpukol dito upang tamaan gamit ang iba't ibang bagay tulad ng tsinelas, maliit na laruan o bato. Ito ay maaaring isagawa sa loob o labas ng isang lugar. Individual games, mga laro na iisa lang ang gumaganap. Team games, mga laro na kampihan o pagtutulungan ng isang grupo. Katutubong laro, ito ay mga laro na isinagawa at binuo ng ating mga katutubong ninuno upang ilarawan ng isang kultura o kasaysayan. Ating bigyang pansin ang larong Softball. Saan mo siya natutunan? Sa coach ko, since elementary. Familiar ka ba sa larong shato? Hindi. Sino nakakaalam ng larong shato? Hindi niyo pa nalaro yan. Sino ba sa inyo nakakaalam ng larong shato? Ano nga ba ang larong shato? Ang shato o shatong ay isa sa mga larong kinagigiliwan ng mga bata sa probinsya. Kilala rin ito sa Bisaya bilang pitiw. Ito ay karaniwang nilalaro ng dalawang kupunan na may 2 o 3 manlalaro bawat grupo. Sa paglalaro nito ay kailangan ng maliit at malaking patpat at malawak na palaruan. Una, humukay na isang makitid na butas. Gamitin ang patpat sa paghukay nito. Ilagay ang maikling patpat sa butas ng pahalang. Ngayong meron na tayong butas, alamin natin kung sino ang magkakampi at unang titira sa pamamagitan ng jack and board. Para malaman kung sino ang titira,
Kailangang paluin ang patpat at kung kanino ang pinakamalayong patpat ay siyang unang titira. Ngayong alam na kung sino ang magkakampi at unang titira, maaari nang simulan ang laro. Kailangang ihagis ang maliit na patpat mula sa butas sa pamamagitan ng malaking patpat. Kapag hindi ito nasalo ng kalaban, ay magpapatuloy ang unang kupunan sa paglalaro. Ang susunod na kagrupo naman ang papalo ng patpat, ihahagis ito at papaluin papalayo. Kapag hindi nasalo ang patpat ng kalaban, ay magpapatuloy ang pagpalo hanggang sa huling miyembro. Kapag natapos na ang lahat sa pagpalo, kailangan sumigaw at tumakbo ng taya mula sa pinagbagsakan ng patpat patungo sa butas at kanilang isisigaw ang "Shato!" Kapag nakasigaw na sila ng walang tigil hanggang sa butas, sila na ang maglalaro. Pero kung hindi, ang unang tumira pa din ang magpapatuloy. Isa lamang ito sa mga larong Pilipino na unti-unti nang nakakalimutan. Sa paglipas ng mga taon, tila kakaunti na lamang ang nakakaalam ng mga larong ito. Tinatalo na ang mga ito ng iba't ibang gadgets. Nababawasan na rin ang pakikipagsalamuhan ng mga bata sa kapwa paslit dahil sa mga larong pang-isahan na dala na ng mga computer. Hahayaan na lang ba natin na tuluyang malimutan at mawala ang mga larong Pilipino sa mga susunod pang henerasyon? Naway tumatak sa isipan ng lahat kung anong saya ang dinulot nito sa panahon ng ating pagkabata. Marunong ka na ba maglaro ng shato? Tara, laro tayo!